Okay, so discuss natin tong another password problem na mabasa noong November 2018 sa hydraulics under open channel, specifically yung most efficient section. Sabi, lumabas din daw to ulit nung recent lang, March 2026, pinago lang given. Sige, discuss din natin yung mismong yung values based sa mga comments or post sa group. Okay, na na-save ko. See? So in order to provide water from nearby spring, triangular flume of efficient cross-section. Ayan, most efficient section. Ano ba yung most efficient section na for triangle? That is a V, 90-degree V-notch. Mag-90 ba to? Yun, kaya naman mag-90. 90-degree V-notch. Anis. Ayan, 90-degree V-notch. So this one is 90 degrees. Yan lang yung tandaan kapag triangle o 90-degree V-notch. Okay? Triangular form of efficient cross-section. Sabi kasi efficient was provided on a slope of 15%. Sige, 0.15% pala. Sige, list natin dito. Yung slope is 0.15%. And then, ano pa? Assuming the roughness coefficient, pag may nakitang roughness coefficient, Mannings na yan. Roughness coefficient of the channel, 0.02. Obtain the depth of the flow in meters to water, the flume, if it is discharging at a rate of 2 cubic meters per second. So this one is the Q. 2 cubic meters per second. Ayan. So, utilize the formula. Ito, binigyan ka ng formula for velocity. Velocity na 1 over n, dapat kabisado na rin to, r to the 2/3 is raised to 1/2, di ba? R to the 2/3 is raised to 1/2. O kahit ganyan yung pagkakalagay, magulo yung hindi yung naayos, ilang parenthesis, dapat alam mo na yan, di ba? Kabisado mo na yung formula. Kasi minsan pag nagbigay ng hint, possible, mali eh, di ba? May mali sa hint, ay mali sa formula na, mali yung formula na binigay sa hint. Ayan. May times na ganon. So, dapat alam mo yung tama. Or kapag di mo palabas yung tama, isundin mo yung formula. Ganun lang. Unahin mo yung tama talaga. 1 over n r to the 2/3 is raised to 1. Madalas nun sa sa MSTE. Ang bibigay ng mga hint, ganyan. Ngayon, V, 1 over n r to the 2/3 is raised to 1/2. And para makuha mo yung discharge Q, that is area times velocity lang. Di ba? O, ano lang yan? Ano yung continuity? Area times velocity. Ito na yung buong yan. Area times velocity. Meron ka ng area. Actually, wala pa. Hindi mo alam yung value, pero hindi mo pa alam yung expression kung di ka pa familiar. Okay. Then, eto. 1 over n, meron ka na R, yung hydraulic radius. Then S raised to 1/2. So, lagay natin dito kasi meron pa lang tayo, Manning's coefficient and yung slope. Area and hydraulic radius, wala pa tayo. Pero para makuha natin yan, kailangan natin both area and perimeter. Area and perimeter para makuha natin yung hydraulic radius. O, ang area nito, sige, pangalanan natin tong depth, di ba sabi? Ano ba sabi? Okay. Obtain the depth of flow. So, assume na lang natin na ano siya, na tag nito, full siya, no? So, ayan. Full yan. So, ibig sabihin, sagad-sagad yung depth. Oh, yeah. Bablokot. Ito na lang. Sagad-sagad yung depth. O, yan yung D. Tapos kung 90 degrees to, nahati yan, edi 45, 45 to. 45 degrees, 45 degrees. O, di ba pwede na ito Pwede na area nito ay 1 of base times height. So, siguro pangalanan ko tong, ano lang, B lang. Pangalan ko lang siyang B. Di ba? So, ayun, pwede na pala B squared, no? Area. 1/2 B squared pala kasi triangle yan. Pero pwede mo naman gamitan ng relationship itong B at D. So, anong gagamitin mo? Pwede ka cosine, pwedeng sine. Sine
Opposite kasi kung 45 to, 90 to, 45 din to, di ba? O kung 45 to, ang opposite niyan is equal din sa opposite ng 45, which is D. Eh di pala to. O di ibig sabihin 2D pala yung buo. Pwede mo palang ganunin na lang. O yan, 2D squared, di ba? O yan na yun. Pwede na pala idiretso dyan. Di ba? Kasi dito, so di rin to. Yan. Ano lang, yung special right triangle lang. 45, 90, 45, and 30, 60, 90. So, ang area natin ay 1 half, tapos base, ano lang, altitude, base altitude na lang to na pagkuha ng area. Base ay 2D, tapos ang altitude ay D, di 2D squared, 2D times D, 2D squared, cancel, cancel. So, D squared na lang to. O, yun, kung familiar ka na dyan, eh di maganda, kung alam mo ng D squared yung area ng most efficient triangular section, eh di maganda. For the perimeter naman, ayun, kailangan pala natin tong B. Kailangan natin ng relationship ng B at D para makuha natin yung perimeter. Ayun na nga sabi ko, either mag-cosine ka or sine, pares lang yun, 45 naman kasi yan. No? So, sine na lang. Sine 45 is equal to opposite. Op- opposite niyan is D rin, 'di ba? Ito D, kalahati. Ito 2D na yan eh. So, opposite over hypotenuse. Hypotenuse niya yung opposite sa 90 degrees. So, opposite, sine 45 is equal to opposite over hypotenuse. So, malaki pala si B. So, therefore, ang B natin ay pwede nating i-treat as D over sine 45. Ano yun? Pwede mo na i-recta yan. 1 over sine 45. That familiar. Make sure naka-degrees ka. Kung naka-radians ka, dapat gawin mo sine pi fourths. No, sine pi fourths. Pi over 4. So, square root of 2 lang pala. So, B is simply what? D over, tama ba? 1 over sine 45 na pala yon. So, square root of 2D pala. Square root of 2D. Ginawa ko na pala siyang ganyan. O, ayan na. So, dalawang ganyan. B plus B or 2B. So, 2 square root of 2D ang perimeter, di ba? So, dalawang square root ng 2D. Ayan, para sa hydraulic radius, area over perimeter na lang yan. Wetted area over wetted perimeter, D squared all over 2 square root ng 2D. O, pwede mo na siya isulat as ganito, D over 2 square root of 2. Or kung gusto mo yung naka-rationalize, o kaya naman na yun ng calcu. 1 over 2 square root ng 2. Opya. O yan, square root of 2 over 4. May nakita ka bang nakaganyan? Square root of 2D over 4. Ayun na. So, meron na tayo. Meron na tayong isa-substitute dito. So, ang Q natin is simply equal to A, ang area ay D squared times 1 over N. Applicable to sa lahat ng triangular, no? Ang hydraulic radius ay square root of 2 over 4 na lang ako. Square root of 2 over 4D. Area 1 over N, R to the 2/3. Then S raised to 1 half. Ayan na. Direct sub. In order to provide water from the nearby spring, a triangular flume of efficient cross-section is provided on a slope of 15%. Okay. Roughness coefficient 0.02 and yung, take note, discharge to. So this one is naka-volume, cubic meters per second. Hindi yan velocity. Baka dito, may trap dito. Baka dinerecho lang tong substitute. Sige, try natin din yan, no? Baka sinama pala sa trap. Take note, yan, tignan nyo yung unit. So that is a discharge, unit of discharge, volumetric flow rate. So that is 2 cubic meters, Q is equal to D squared. Sige, lagay ko na ng X. X squared over 1 over Manning's coefficient. Ano yan? 0.02. 1 over N R. R natin ay square root ng 2. D over of 4. R to the 2/3 times S raised to 1 half.
Square root na lang yan ng S. 15%. 0.15%. Tama ba? And then, ang sina-expect nating value ay kahit, sige, o mga 2 siguro. Ayun, 1.31. Yan, 1.31. Okay, tapos sagutan natin. Ito, di ko alam saan ito kinuha. Nakita ko lang ito sa mga reference. Pag yung parang typewriter talaga yung nag-type, ano no. Or ganito rin yung format. Yung font sa board exam. Ito, sa CRF. Ano na bago lang dyan? Yung discharge naging 2.4. Tapos, ang slope 15% pa rin, 0.02. Yun lang na bago. Okay, so that is 1.41 naman. Ano yung lumabas mismo ng BE? Yung lumabas daw ng BE is, ay sige, try muna natin pala yung ano no. What if diniretso to na velocity agad, di mo sinama yung area? Ayan. Nakalimutan mo yung area. Mapapalabas pa rin kaya. 2 pa rin naman yun eh. Try lang natin. 2.96 wala dito. Tama di ba? Kung nagawa mong velocity yon, wala tong area neto. Ito lang. At yung iba-iba yung nasagot daw. Saan sila na-trap? Sige, ito daw yung lumabas nung BE. Ang ito, 2. Tapos, ang slope ay 21% daw. 0.21%. Ganito ba yan? Wait lang. Nawala yung ano ko. Nawala yung X chord ko. Ayan, ayan. Tinanggal ko pala. 1.23? Wait lang. May ano pa ba? May nabago pa bang ano? Yung ano rin pala. 0.002 yung roughness coefficient. May isa nakita ko. Tama ba? Ayan yung lumabas nun. Sige, tingnan natin. Double check ko lang. Slope ay 0.21% daw. Tapos, velocity. Velocity lang daw. O, edi, ano pala to? Sakto lang pala. Oo, velocity. Tapos, 0.002 ang... Sure ba? Sige, tingnan natin. Baka rin pala dito sa ano, no? Pwede sa Manning's coefficient ka madadali dito. 0.02. Sumobra ata yun. Parang sobra naman yun. Ano. Wait lang, bakit di ko naman palabas yung sagot? Q, x squared. Ito pag may area. Area over n 0.02 r to the 2/3 and s raised to 1/2. 0.21%. Ibalik ko nga yung kanina. 0.15 tapos 2. Hello, bakit napalabas oh. Pero nag-negative lang siya. Kasi ano, ano bang pwede maging sagot na ito? Kwadrat. Ano ba to? Square root kasi, no? Yung maisip. D squared tapos, ano siya? Fractional exponent talaga. Ayun. So, negative positive din pala. Lumalabas. Ulitin ko lang. What if, ano to? Ang sabi, 15% daw to. 21% na raw yung slope. Okay, tignan natin. 1.23. Ang sabi nilang lumabas, 1.18. Pati binawatang 0.02. Ito ata yun. Naging 0.50, ano, dami. Ito lang yung sinabi na nabago eh. Pag walang area, velocity lang yung 2, nag-negative na. Lupitan natin. 0.07. Ito yung ano pag nag-shift solve ka eh, no?
x squared 0.02. Okay, wait lang. Okay, so turns out, ano pala, mali yung isang nabasa ko 0.18 pala yung, 0.18 pala yung, yan, yung roughness coefficient. Ito, be familiar dito kung hanggang ilang zeros lang yan. 0.0. Huwag yun sumobra. Mali yung isang nabasa ko. 0.0, tapos digit na. O, ganun. Be familiar na sa mga roughness coefficient kasi pwedeng di yan maibigay. Di ba? So, ayun, mag-substitute ka ng alam mong common. Or kapag nasobraan, na typo, di ba? So, ayan. 2 pa rin. 2 pa rin. Tapos area. Ayun. So, naka talaga siya. Cubic meters per second talaga siya. Discharge siya bale. Misleading yung nabasa ko kanina. Velocity sabi daw to eh. So, A over N R to the 2/3 S raised to 1/2. 0.21 na pala. Okay, so ito daw yung lumabas. Ito na yung answer nung board exam. Lumabas yan, March 2026. Palabasin ko nga yung isang naging sagot nila. Bakit 1 point 77 ba yun? Sige. Ito pala muna. May nagsabi pa, baka raw may na-trap kasi nga yung slope, imbis na 0.15%, ang ginamit 0.15. So, ayun, be familiarized din sa pag slope, 0.00 naman yun. Kung coefficient, roughness coefficient, 0.0, something, 0.013, yun nga yung common eh. Alam ko eh, 0.013, 0.014. O sa slope, 0.00. Kasi percent yan, divide mo pa yan by 100, diba? Ayun, try natin. What if ginawa natin 0.21 lang at walang percent? No, nasa choices din daw to eh. Bilis ba yan? Ayun, 0.5. Ang tagal sa kanan ko. Sa kaso, bilis lang. O, 0.5. Sa choices din daw yan. Yung time na yun. Ayun. So, yan. Tignan mo palabas yun, 1.77. Hindi ko alam saan sila na typo doon. Sana typo yung mga nakakuha noon. Or baka hindi pang triangle yung nagamit, di ba? Ibang formula. May ilan akong nakita yun doon na palabas eh. Pero tama yung 1.18. So for other sections na other than triangular, meron ding rectangular, semicircular, trapezoidal. So ito yan. Attach ko na lang yung link for that. Nagawan ko na yung video. Ito may erroneous dito eh. Ko alam baka ibang choice lang nagamit dito kasi wala diyan yung tamang sagot. Ginawan ko yan ng program. Ayan, for semicircular, rectangular, triangular, trapezoidal. May iba pa bang shapes? So, daragdag ko yan dyan sa sunod. Sige, pakita ko dito yung yung eto, 1.5 tapos, ito yung sinasabi ko na be familiar nga. Ang discharge ay 1.5 o yung sa slope. Tignan niyo yung sa slope. Ang slope niya 0.006. Diba? 0.006. Diba? 0.00. Tapos number na. Non-zero rather. Non-zero na number. And then ang roughness coefficient point ay 0.012. So yan, malaking na rin yan. Magandang hack na rin yan. Ito yung for semicircular 0.581. Ko alam, ba't ganyan yung nasa choices? For rectangular, 0.531. For triangular, 0.75. And for trapezoidal, 0.560. So, yun. And I guess that's it for this problem. And hope you learned something. Thank you.